Ayun oh, good morning sa inyong lahat mga ka-adventure. Ito na yung day 2 ng ride namin papuntang New Highest Point. So syempre makakasama pa rin natin si Sir Warren, si Dance, si Kuya Mac, si Tin, ayun, tsaka yun si Bentley. Yan, kompleto pa rin kami. Kaya tara mga ka-adventure, samahan nyo kaming mag-ride mula rito sa Baguio hanggang makarating ng Tinok, Ifugao. Let's go! So yun mga ka-adventure, yung pinagtulugan nga pala naming transient is malapit lang sa Teachers Camp, malapit lang sa Session Road, at saka malapit rin to sa Victory Liner. Yan, so nung last Baguio ride namin, dito rin kami banda naganap ng transient. Yan, so yan, dyan sa may 7-Eleven, pakanan, dyan kami dati. So sobrang hirap kasi maganap ngayon ng transient dahil peak season. Buti na lang may tumulong sa atin. Yan, kaya maraming salamat ulit kay ate, hindi na namin natanong yung pangalan. Tsaka kay Cap Ricky, yan, sa nag-recommend ng transient. So kakain muna kami rito sa 7-Eleven bago kami rumekta papuntang Tinok, Ifugao. Yun o, adventure, dito kami banda sa Victory Liner. So yung 7-Eleven kanina na tinuro ko sa inyo, hindi kami doon kumain kasi wala raw upuan. Mga ka-adventure, ito breakfast muna kami rito sa 7-Eleven. Puno kasi sa Jollibee, tapos sa 7-Eleven nga pala walang kape, kaya sa Dunkin, na inyong Dunkin, doon kami nagbili ng kape. Yan, so ito kakainin namin silog tapos kape ng Dunkin. Yan, kain muna kami rito bago kami mag-ride out. Tapos ito nga lang pala yung Session Road sa likod natin. Yan, malapit kasi yung transient namin sa Session Road, di ba? Malapit sa lahat. So kain muna kami. So yun mga ka-adventure, time check is 4:30 ng umaga. Ride out na kami. Dito kami nang galing sa Victory Liner. So itong binabaybay natin, ito yung Session Road. Yan, grabe, napakalamig. So unang tatargetin namin yung La Trinidad, kasi dito sa city maraming ligaw eh. Kaya nag Google Map kami. So from Victory Liner hanggang makarating do sa La Trinidad, 7 km din. So from Victory Liner hanggang makarating ng New Highest Point, base sa Google Google Map, 105 km. Yun, grabe ang lamig. So sa speedometer natin 266 km na tayo. Ayan, malalaman natin kung ilang kilometer. Siyempre madadaanan muna natin yung Old Highest Point. Kasi mga ka-adventure, di pa kita eh. Sarado pa, ito yung malaking Christmas tree ng Baguio. Yan. Mga ka-adventure, Session Road pa rin to. Kung binabaybay natin hanggang makarating doon sa dulo. Dito yung marami nagpe-perform itong kalsada na to. Sayang, madilim pa tayo nung dumaan. Dito tuloy natin nakita yung mga sikat na nagpe-perform dito. Tsaka yung mga nagdo-drawing. Pero alam ko yung mga nagdo-drawing, pagka ano lang yun weekend eh. Sinasarado tong session. Pag Sabado, Linggo siguro. Hindi ko na maalala eh. Matagal na akong huling pumunta rito. 3 years ago na nga eh. Adventure dito pala sa Session Road. Sinabihan kami nung guard na bawal daw ang bike dito sa Session Road. Kaya gilid lang tayo. Buti maaga pa. Sabi niya bye-bye lang daw kami sa gilid. Hala, hindi kami taga dito. Pasensya na po. Babay-bye na lang po kami sa Gedli. Sa dulo ng Session Road mga ka-adventure, kumanan na kami. So mga ka-adventure, noong 3 years ago, nagbike din kami rito. Medyo kabisado ko pa yung mga kalsada. Ngayon medyo nakalimutan ko na. 3 taon lang ako hindi nakabalik dito. Nakalimutan ko na kasi dati naisasama kami rito nung bayaw ko tsaka nung ate ko. Dito kami nagpapasko at nag-New Year. Yan, kasi yung bayaw ko may kapatid dito. Taga rito sa may Asin Road. Dito sa overpass mga ka-adventure, kakaliwa kami. Medyo traffic na. Maaga pa oh, traffic na. Maaga kasi mga gumising mga tao dito mga ka-adventure sa Baguio. Tsaka syempre yung mga turista din. Ito mga ka-adventure, pagkaliwa namin, binabaybay lang namin to. Lusong naman. Ayan, napapahinga yung mga legs naming laspag. Grabe, laspag kami kahapon. Iba rin pala talaga yung one shot Baguio. Matindi rin talaga yung Baya kayo nun ha. Kasi Baya Marcos ako nung last ride ko rito eh.
Pero matindi rin yung Marcos para sa akin. Parehong matindi. Hindi mo pwedeng ipagkumpara kasi parehong mahirap. Mahaba lang rin yung Marcos kumpara sa Canon. Ang masakit sa Canon mga ka-adventure kapag nag one shot kayo, yung line set to Baguio City. Pero kung second day nyo yung titirahin, kapag ka nag Marcos kayo, medyo magaan lang yun. Kasi ganun yung ginawa namin dati. Di ba bawal dumaan sa Canon dati, nag Marcos kami. Tapos second day, tsaka kami nag Lion's Head. So from city to Lion's Head, halos 10 km lang naman yun. Tapos inahon namin yung pabalik. Walang kirot kasi napahinga na nakatulog na. Pero kanina, grabe. Kanina tuloy. Pero kahapon, grabe. Masakit talaga. Ayan, madilim tayong umalis. Panigurado, madilim din tayong darating. Ang ride out talaga dapat namin mga ka-adventure, alas 3. Siyempre, hindi nyo naman maiwasan kapag kagaling sa one shot. Medyo pagod talaga. Kaya kailangan din ng pahinga. Kaya yun. Kahit papano, naka-ride out tayo ng madilim. Yan, 4:30. So kagandahan din na nakalis tayo ng maaga. Hindi pa matraffic mga ka-adventure. Maluwag pa, panigurado mamaya matraffic na to kasi nga doon pa lang sa transient punuan kahit hotel puno mga ka-adventure. Kaya asahan na ang traffic kapag peak season dito sa Baguio. Mga ka-adventure, pag nakita nyo to tag dito flyover, sundan nyo lang. Siyempre hindi kayo tataas, dito na kayo sa kanan. So ito, naka Google Map tayo. Napasobra kami ng liko kasi walang padiretso yung pala iikot lang pala. Kami napadiretso, yun, naligaw kami ng ilang meters. Ayan na yung arko mga ka-adventurous sa kaliwa. So pag kumanan, Bell Church. Ayan mga ka-adventure, La Trinidad, Benguet. Ayan, madilim pa nung dumaan tayo. So mga ka-adventure, pagkalampas ng arko ng La Trinidad, Colorful House yung kasunod. Isa sa mga pinupuntahan dito sa Baguio. Sayang, madilim pa nung dumaan tayo. Ayan, nandito yung sa right side Ito mga ka-adventure yung Colorful House yan. Ayan, dyan yun. So ginagawa pala yung kalsada rito. Ayan, madilim pa sayang hindi natin kita. Mga ilaw pa lang nakikita natin. Malapit na tayo mga ka-adventure sa Strawberry Farm. Tuturo ko sa inyo. So ang pinaka-landmark, itong eskwelahan sa kanan. Alam ko pagkalampas ng eskwelahan na to, tas kakaliwa kayo going to Strawberry Farm. Yan mga ka-adventure, dito yung pa Strawberry Farm. Yan, paglampas ng eskwelahan, yan, kakaliwa kayo dito. Yan o, dyan, kaliwa kayo dyan. Dire-diretso lang, dyan yung Strawberry Farm. Ayun mga ka-adventure, may ahon na sa harapan. So Pahalsema Highway nga pala tayo ngayon. Madadaanan natin yun doon sa Atok, Benguet. Mukhang mapapajakit na ako Iba na yung lamig dito sa part na to. Grabe, napalaban agad sa ahon dito sa La Trinidad. Bukana pa lang to Hey. Ang lakas nitin sa ahon mga ka-adventure Ayun na, nasa dulo na Ayun, kasunod si Kuya Mac. Iba natin kasama nasa likod. Yan si Bentley, si Sir Warren, tsaka si Dens. Ang mga ka-adventure nakalagay Alapang Junction. So meron pa kaliwa, meron pa kanan. Sa kanan kami dadaan. Yan, pag dito kayo maahon mga ka-adventure, papunta ang highest point, single file lang, makipot yung kalsada. Mga ka-adventure tignan nyo, parang nagsisiro visibility na. Yan, kaya hindi kami pwedeng bumilis rito. At wala rin namang ibibilis. Parang umaambo na. Dala siguro ng pagyan. Grabe zero visibility na Ayun kita nyo yung ilaw ng mga sasakyan. Nahilawan nila yung pag Alas 6 na mga ka-adventure. Ayun 5:52 lang pala. Kala ko alas 6 na, mag-aalas 6 na.
Pero tignan nyo naman, madilim pa. So yan mga ka-adventure, umipit yung kadena ni Dong TV, yan, ni Bentley. Kaya napa-stop kami. Ayun, nakapagsuot na tayo ng jacket. Wala, nagsisiro visibility na eh. Kailangan ng suotin. So city na una. Itong sinisipaan namin mga ka-adventure, 10% gradient to. So yan mga ka-adventure, habol tayo. Yung salamin ni Tina nahulog, nagkalas-kalas. Buti lang nakuha ko kompleto. Natagalan ako maghanap. Mabuti hindi nasagasaan ng sasakyan. Buo pa naman. Buti na lang. Sayang yung saliche. Kaya so yun mga ka-adventure, bali nakaka 20 km na kami. So stop over kami rito. Yung salamin ni Tin, buti buo. Nasagasaan daw niya yun. Matibay. Ito, padyak na uli kami. So nagkape lang sila Bentley, si Kuya Mac, tsaka si Dens. Sobrang lamig daw talaga. Kahit kakakape lang niya, nagkape sila ulit para pampainit ang katawan. Tsaka pahinga na rin kasi naka 20 km naman na tayo. Goods na yun. So nasa 30 na lang. Ano na tayo, Atok. So dadaanan natin dito yung Half Cave. So siguro alam ko yung Half Cave muna bago tayo dumating ng Old Highest Point. Yun o, maliwanag na, nagkakitaan na. Yan, kasabay natin sa likod si Kuya Mac, tsaka si Sir Warren, no? Si Tin, sarap, si Bentley, tsaka si Dens. Grabe oh, iba huminga rito. Sobrang lamig. Partida, nandito pa tayo sa baba, wala pa tayo sa mismong taas. Mamaya araw yan. Ganda ng langit eh oh. Dito na tayo sa Barangay Ambassador. Ayan na nakalagay. Ayan mga ka-adventure, dito na tayo sa Tublay. Nabasa ko lang. Ay, may ahon sa harapan no. Anli ahon eh no. Mga ka-adventure, pag kumanang kayo dyan, Paambuklaw, yan, papuntang Pulag. So dito tayo diretso. Ang laking itlog mga ka-adventure oh. Ang laki nun. Pag yung kinain mo, tanggal laspag. Ganda ng view. So yun mga ka-adventure, pag papuntang Atok, may mga lusong din. Pero syempre, panigurado lamang yung ahon. Kumbaga, yung mga lusong dito, recover na natin yun. Oh, lamig. Pag lumulusong, lalo lumalamig kasi mas lumalakas yung hangin eh. Padaanin lang muna natin tong nasa likod natin. Ay hindi, ayaw overtake. Ayan, sarap natin si Warren. Tapos yung iba natin kasama nasa likod. Oh, lamig. Nakakailang lamig na ako ah. Pasensya na mga ka-adventure. Talagang malamig. Tarik mga ka-adventure oh. Ayan, nakalusong nga tayo. Ahonin din natin yun. Kaya mas okay nga sa akin yung tuloy-tuloy yung ahon. Tapos may ahon na ano lang, na banayad para makarecover. Kasi pag may lusong, panigurado ahonin mo rin yung nilusong na yun eh. Hingal ah. Mga ka-adventure, kain muna tayo ng saging na saba. Yan, kasi may mga tindahan dito. Mura saging dito. Ilang piraso, 20 lang. Yan, dito na kami oh. Ahon pa kami dun. Yan, saging break kumbaga. Ito mga ka-adventure, padyak na uli kami para makabawas-bawas sa 105 km. Medyo malayo pa tayo eh. Grabe yung ahon dito, naglalaro sa 10 to 12% gradient. Maganit. Pero kung titignan nyo, parang patag lang.
Ay nako. Halos kalibel na natin yung bundok ko mga ka-adventure. Ayan, dito kami. Sabay kami ni Tin dalawa. Si Bentley nasa unahan, yung tatlo nasa likod. Ayan sila Kuya Mac. O mga ka-adventure, magsasawa tayo sa view ngayon. Ayan o. Kaya doon o, meron. Ayan o. Ito pala o. Kalibel natin yung bundok. Ito mga ka-adventure, padyak na uli kami. Ayan, so may markings o. Ano nakalagay? Oh, 15 kilometers pa. Atok, Benguet. Ayan, so yung markings na yun mga ka-adventure, yung kulay dilaw na bato na yun, malaking tulong para sa ating mga siklista, sa ating mga bumabiyahe kasi malalaman natin kung ilang kilometer na lang. So may 15 kilometer pa pala tayo hanggang makarating doon sa Old Highest Point. Ano na kami, 35 kilometer from Baguio. Nakita yung kalsada sa kaliwa mga ka-adventure. Ayan o. Ayun mga sasakyan. Diyan tayo dadaan. Ito na pala yung ano. Yan na ba yung half cave? Yan na ba yung half cave? Kamukha lang. Di pa yan. Alam ko yung half cave na eh. Yan mga ka-adventure. Andito na tayo sa Abyang. Dito sa kilometer 11. Recover oh. Wow, ganda. Nature na nature. Napakaganda ng nature ng Benguet. Busog yung mata namin ah. Panalo. Ang ganda ng mga kalsada. Ay mga ka-adventure, nakikita nyo yun, yung bundok na yun, may mga sasakyan na lumulusong, umaahon. Doon pa tayo pupunta. Sa pagbabike namin dito mga ka-adventure, hindi pa kami naaarawan. Makulimlim. Nakisama yung panahon. Kasi bago kami umalis ng Rizal, umulan talaga. Buti pinagbigyan tayo. Grabe ang haba ng inahon namin. Tapos ito, recover ulit. Nakabawi-bawi na naman ang mga itik. Kaso may ahon doon sa kaliwa. Mukhang malapit na tayo sa half cave ah. Puro bato-bato na yung nakikita ko eh. So yun mga ka-adventure, last 6 kilometer na lang. Pahinga muna tayo dito, grabe. Ang haba ng ahon. Ayan sila oh. Ayun, tas dito kami ni Tim. Ayan oh, may view sa kanan, may view sa kaliwa. So yun yung dadaanan natin. Ayun, nakikita niyo yung sasakyan na kulay puti, yung pababa oh. Doon pa tayo. Ayun oh. Ayun, sa wakas, naarawan din tayo mga ka-adventure. Umaraw din. Grabe, matarik tong ahon na to. Tapos may nakakasabay pang mga sasakyan, nakakailang. Gilid ka lang Tin ha. Makipot yung kalsada dito mga ka-adventure. Kaya tamang gilid lang talaga kami. Kamay lang. Okay lang yan. Si Tin nahihilang kapag may truck eh. Sabi ko basta gilid lang siya. Okay. Ang tarik nito mga ka-adventure. Hawanin natin. Ang kunat. Hawon. Grabe yun. 14.6 lang yun. Kunat. Parang rice terraces yun sa harapan natin mga ka-adventure. Mga ka-adventure, last 6 kilometer pa pala.
buti na lang may tindahan dito. So kain muna tayo dito tapos inom tayo ng tubig. Yan, pampalakas. O kaya soft drinks para sugar. Natin, kaya pa tin? Pagod. Konti na lang. Sabi ko lang Ayan, so regroup kami rin dito. Mga ka-adventure, hindi naman masakit yung hita namin. Ang masakit sa amin, puwet. Lahat kami. Ang sakit sa puwet, aba. Ang tagal na kasi nating nakaupo. Lalong-lalo na kahapon. Kaya masakit na pagka inuupo eh. Ayun mga ka-adventure, ang ganda ng view. Ayun. Tapos nakikita nyo yung kalsada na yan. Ayan, yung puti, yung puti. Diyan tayo galing. Grabe oh, nasa taas na tayo, konti na lang. Parang ayaw namin umalis dun ah. Sobrang ganda ng view. Mataas na part na tayo mga ka-adventure kasi may nakikita ko may mga kalsada na sa baba eh. Pero syempre may aahunin pa tayo, hindi pa tayo tapos eh. Ayun oh, pagtaas dun sa view deck na yun, may lusong pala. So sila tin dumiretso eh. Ayun oh, ganda oh, di ba? Mapapa country road ka na lang. Solo natin mga ka-adventure oh. Woo! Ganda. Panalo talaga. Buti na lang nagpunta tayo dito. Medyo nare-relax tayo kahit na nakakapagod pumadyak. Iba pa rin pagka narating mo tong nakabike. Ang sarap sa feeling, di ba? Yan, yung mga ganito yung nakakatanggal ng laspag namin. Yun oh, di ba? Ganda, grabe. Solid. Lamig, grabe. Ayan mga ka-adventure, ito yung half cave oh, sa left side. So diretso pa tayo. Papapicture muna tayo dyan. So yan mga ka-adventure, yung half tunnel pala is 50 meter. So ayan yung half cave oh, half tunnel. Stig no? Ayan, so nakalagay Atok. Ayan, part na pala to ng Atok. So yan mga ka-adventure, padyak na uli kami. Grabe, solid pala nung half cave. So dalawang beses ko na nakita yan, kaso yung una nakasasakyan. Tapos ngayon nadaanan na natin ng nakabike. Classic na classic. So sila tin, nauna na, si Bentley lang ang nasa likod. Ayan, may marking oh, 4 kilometer pa. Ang tindi rin nung ano mga ka-adventure no, nung Halsema Highway. Grabe, napakahaba. Tsaka kagandahan sa highway na to, binabaybay niya talaga yung gilid ng bundok. Panalo. Kaya masarap talaga daanan to. Lalo na yung mga turista, tuwan-tuwa dito. Siyempre tulad natin, tuwan-tuwa din tayo eh. Adventure from Half Cave to Old Highest Point, nasa 4 kilometer pa pala. Mahaba pa yun. Ito mga ka-adventure, pahinga muna ulit. May ahon sa unahan yun. Yung city no, binakbakan na oh. Last 2 kilometer na lang. Grabe, 2 kilometer pain din pala no. Grabe, konti na lang mga ka-adventure. Malapit na tayo sa Old Highest Point. Pahinga na kami konti dito. Mga ka-adventure, yung last 2 kilometer matindi rin pala. Pero malapit na tayo. Grabe ang kunat. Uy, ang ganda oh. Wow, sea of clouds ah. Baba ng ulap. Ha, tarik ah. Kaya pala eh. Kunat, grabe. Ang kirot oh.
Konti na lang. Ang haba namang 14% nun. Ayan, nag-traffic na mga ka-adventure. Malapit na siguro tayo. Yan ang problema. Di makakasipa si Tin niya. Yung si Tin, oh. Ha? Traffic. Ha? Ayoko malis sa gate. Oh, habang traffic mga ka-adventure, oh, silip muna kayo ng view. Mga ka-adventure, kaya siguro traffic. Ito atang sa right side, ito na yung Northern Blossom. Yung dinadayo dito sa ano, sa Atok. Mga ka-adventure ay nakalagay, oh. Northern Blossom Flower Farm. So dyan yun, sa Sayangan, Pabaya, Atok, Benguet. So diretso pa kami dun. Kating dito sa ibabaw mga ka-adventure, medyo lumuwag na yung kalsada. Nantay natin si Ting kasi mula doon sa baba kung saan yung traffic nag-akayan eh. Pamasemplang siya, mahina na raw yung puwersa niya pagtanggal ng clutch. Ang haba ng traffic. So yung mga nakapila doon, yung iba doon, papasok ng Northern Blossom. Ang problema, puno, hindi rin nakakapasok. Sabi nung lokal na nakausap ko doon habang inaantay si Tin. Nakipagchismisan pa eh, no? Yan, so yan mga ka-adventure, finally andito na tayo sa new highest point. Ayan o, nasa right side. You know. Yan mga ka-adventure, yung old highest point is nasa 7,400 feet above sea level. Tas ang location niya yan, Katubo, Atok, Benguet. So ito na yung oldest highest point kasi nasa Atok na yung new highest point. Ayan o. Mataas din ha, 7,400. Kaya mas mataas na tayo sa ibang bundok eh, pero mas mataas to. Ayan o. So yan mga ka-adventure, bali bumaba muna kami ng old highest point kasi mas marami daw kainan dito, sabi nung pulis na napagtanungan namin. Yan, so dumating nga pala kami doon ng 11:20 ng umaga. Yan, nagpicture-picturan muna kami doon. Yan, dito daw mas marami raw kainan dito eh. So nilusong na namin, wala namang ahon eh. Di ba? Basta lusong, favorite natin yan. So buti na lang mga ka-adventurers, kinaya natin yung pa-old highest point. At syempre sana kayanin din natin yung pa-new highest point. Yun no. So buti na tiyagahan natin mga ka-adventure. Kasi medyo masakit talaga yung ginawa namin kahapon. Lalo na wala kami gaanong ensayo ni Tin. Kung napansin nyo, ang upload ko lang Teresa Loop, tsaka yung may upload ako ngayon yung Sierra Loop. Yan. So tapos ito, nag-ano agad tayo na nag-reend agad tayo. Siyempre lahat naman ng bagay kakayanin. Basta tiyaga lang talaga. Kailangan lang talaga natin tiyagain. Ayan mga ka-adventure, nakaka 321 km na nga pala tayo. Pasensya na, hindi ko nasabi dun sa mismong highest point. Ayan, sa old highest point 321, kumbaga from Baguio City hanggang makarating tayo dito is naka 55 km tayo. So parang tama rin naman yung sa ano, yung sa map kasi konting lusong pa lang naman yung ginagawa namin. Buti naalala ko. Mga ka-adventure, may mga kainan dito. Kain na tayo dito kasi lunch time na naman. Para bago tayo pumunta ng Atok. Ayun, maraming nga ang kainan, no? Kayo na lang mamimili. So yun mga ka-adventure, pagbaba nga ng old highest point. So yun, may mga kainan kayong madadaanan. Meron doon, meron dito, at saka meron dito. So dito napili namin kasi walang tao. Doon, ang daming tao. Yan, so kain muna kami rito, tapos pahinga. Tapos diretso na tayo ng Atok. Yan, mga ka-adventure, dito sa kinainan namin, free coffee. Yan, di na kayo order ng coffee, basta kumain kayo dito. Pang ano to eh. Yan, so yun mga ka-adventure, ginulat kami nung kanin dito. Tignan nyo naman oh.
Dalawang order lang, ang dami ng kanin. Oh. Isang order. Isang order, oh. Dalawang manok. Tapos ito, may pork, oh. Isang order din. Oh. Ano kayo dito? Grabe pala serving nila. Mapapalabang kami ng kain, ah. Mukhang matindi yung aahonin namin, High ah. school lang ako kakain nito. Highest point din kasi yung pagkain. So kain muna kami mga ka-adventure, saktong alas 12. So yun mga ka-adventure, katatapos lang namin kumain. Grabe yung pagkain dito. Solid. Parang highest point din yung pagkain dito. Ang dami. Tsaka kagandahan sa pagkain dito, wala ganong preservative. Masarap yung pagkain nila. Tsaka yung kanin masarap. Yung kanin grabe yung serving eh. Yung isang order mo parang pang 3 katao eh. Ayan sila, waiting lang kami. So medyo umaambon-ambon. Dala ng pag. So kung napapansin nyo kanina may bundok dyan, ngayon wala na. Daan lang yan, mamaya 2,000 na yan. Lamig, sobrang lamig. Ito si Tino, nagtatago oh. Yan. So yun mga ka-adventure, ito ride out na kami. Time check, 1:02. Yan. Umambon mga ka-adventure, mas pinalamig. Grabe. Woo! Lamig. So yung ambon dito mga ka-adventure, parang dala ng pag. Parang dala lang ng pag kaya umambon. Sana hindi na ulit umambon ng malakas. Okay na yung wisik-wisik lang. Kaso sobrang lamig talaga. Parang nag times 2. Lamig. O di tanghaling tapat ah. Tanghaling tapat pero sobrang lamig. Parang naka-aircon ah. Buong atok ah. Nanginginig tuhod ko ah. Lamig oh, grabe. Mga ka-adventure, si Tin, mahina to sa lamig. Kaya kung napapansin nyo, nag-leggings na. Tsaka yung jacket niya, wala nang hubaran. Naka full sleeve pa na gloves yan ha. So nasa unahan nga pala si Den, si Kuya Mac sa likod, si Bentley, tsaka si Warren, Sir Warren. Or si Bentley lang yung nasa likod, susunod daw siya eh. Dahan-dahan lang tayo at madulas ang kalsada. So yan o, may sign nakalagay. Ayan, Kabayan, kanan. Bugyas, diretso, doon tayo sa Bugyas. Ba, mahirap magkabayan. Ahon yun. Kabayan, Benguet. So mga ka-adventure, yan ata yun yung pakanan. Baka yan yung paangat. May nakalagay o, welcome. Nakalagay, welcome, Mami. Mami Caves. May Mami Caves wala dyan sa Timbak. Dyan pala yun sa kanan. So yung Mami Cave mga ka-adventure, yung katulad sa ano yun? Yung katulad sa Sagada, meron din pala dyan sa Timbak. Sana soon mapasyalan din natin no? Kaso kung iisipin mo, babalik pa ba ako dito? Siyempre babalik. Lamig. Hahanap-hanapin pa rin natin tong Atok. Napakaganda sa Atok. Mga ka-adventure, from highest point, ito may mga lusong-lusong na. Sana mahaba tong lusong na to para makabawas sa 50 plus kilometer. Wala tayong idea kasi sabi ko nga sa inyo, nakalimutan ko na dun sa napanood kong vlog. Medyo matagal na rin. So magre-review sana ako, magnonood-nood sana ako ng vlog para may idea ako sa ride na to. Kaso wala eh, busy-busy yan eh. Kaya rekta na. Ganun din naman eh, di ba? Mas maganda yung surprise. Kumbaga tayo na ang mag-explore. Yun oh. Parang Dora lang ah. Explorer ah. Mga ka-adventure oh, kasabay na natin si Dong TV. Kamusta yung kamusta yung lamig? Namamanid yung daliri. Parang nasa freezer. Ang lamig pa, grabe. Ingat sir. Sir, kayo din, ingat. San biyahe? Tinok, sir. Tinok, ayos. Dalawa lang kayo sir? Oo, sir, dalawa lang. Taga saan po? Wow, solid. Kasabay tayo dito mga ka-adventure, mga taga North Caloocan. Magtitinok din. Yeah, may kasabay na tayo. May kasabay na tayo nilalamig. Shout out po. Shout out ako. Shout out. North Caloocan dyan mo. Bahala kayo. Dito kami nilalamig.
Shoutout sa mga viewers dyan. Mga ka-adventure, etong kasabay nating magtitinok. All the way pala to, balikan. Ibang klase oh. Yung dalawa lang kayo no. So hindi pala sila nag-Canon, nag-Marcos Highway sila. So tayo kasi nag-Canon tayo. Mas mahirap yung inahon nila. Pero nahirapan din ako sa Canon. Iba rin yung Canon kasi naahon ko rin yung Marcos eh. Pareho ako nahirapan. Kung ikukumpara nyo, pareho mahirap. Yun masasabi ko. O yan si Dong TV oh. Nakakalito din no mga ka-adventure. Pag nasa malamig ka, gusto mo uminit. Pag nasa mainit ka, gusto mo lumamig. Ano ba talaga? Gusto nila maarawan ngayon. Kasi nilalamig talaga ng husto. Ayan, lumambon na naman. So nakalagay ayun no, BU 25 km. So yun yung siguro yung Bugyas. Mahaba rin pala. Papuntang Bugyas 25 km. Galing rito hindi galing highest point. Zero visibility na mga ka-adventure. So dito na tayo sa Bugyas. Siguro yung nakita kong 25 km yung pinaka-sentro yun. Yung pinaka-proper. O yan na Pagi mga ka-adventure oh. Andy Pagi tayo today. Tinde no? Adventure, kami yung nasa unahan nito. Yung mga kasama natin nasa likod nilalamig. Kumbaga yung takbo namin dito chill na chill lang eh. Kasi medyo rolling naman, ahon lusong. Pero for now lamang yung lusong. Pero mas lamang yung lamig mga ka-adventure, sa sobrang lamig umuusok yung namin yung bibig pagka nagsasalita. Grabe. Oh, hello. So yung mga ka-adventure, tukod muna kami rito. Grabe lamig. Ang tindi. Umaahon ka na, nilalamig ka pa. Ayun, umuusok yung salita namin. So ayan, si Tin, si Kuya Mac, si Bentley nandun banda oh. Tapos yung dalawa nasa likod. Tayo natin. Eto, padyakan na natin mga ka-adventure. Delikado doon sa pwesto natin eh. Sa kurbada, baka masagi tayo dun. Ano mga ka-adventure, isa daw to sa mga pinupuntahan ditong tourist spot. Ayan, ayan nakalagay oh, Benguet. Grabe oh, Anli Pagi. Ayan oh. Astig yan Kasama mo ako no. Ayan o, si Denso. Parang ka nagyayosi umuusok ang bibig mo Ayan, so yun mga ka-adventure, coffee break. Hindi na kinain lamig eh. Sobrang lamig na talaga. Ayan o, nakikita nyo naman si Denso. Kamusta yung lamig? Wala na, gusto ko na mag-asawa. Para uminit. Ayan o, grabe oh. Kape sa malamig na panahon. Ayan, scheme ako. Kamusta? Gusto ko ng malamig. Ayaw ka rin So hintayin natin rin dito si Sir Warren. Siya pa rin nasa likod. Adventure, sayang dito raw sa pinagkapian namin, kita rito ang atok. Kaso nga dahil nga zero visibility, hindi natin may kita dyan oh. Kita daw dyan eh. Kaso wala eh. Anli Pagi tayo ngayon. At ayun na nga mga ka-adventure, nangangatal na rin tayo. So yun, mukhang gagabihin talaga kami pa highest point. Wala eh, sinabayan ng ulan eh. Kundi siguro medyo possible pa eh. Ewan natin, di pa naman natin alam eh. Di rin kasi kami makapaspas, gawa yung gilid ng kalsada mga ka-adventure madulas. Di namin alam, minsan may maitim. Pag dinaanan mo, dumudulas yung gulong, delikado. Minsan pa naman kasabay namin mga truck, mga bus, diba? Hey, lamig! Bigla ako nilamig. Ngayon lang ako nilamig ulit ng ganito So yung kasabay namin kanina, nasa likod, kumain sila. Patinok din yun. So kung abutan kami ng gabi mga ka-adventure sa Tinok,
So mag-ano na lang kami, magta-transient kami bago umuwi. So yung biyahe ata dyan sa Bugyas is hanggang alas 8 lang eh. Pero sana abutin natin. Sa part na to, sabi nung nagtitinda rin sa pinagkapihan namin, madalas daw talaga umuulan dito sa part na to kasi mataas daw kasi to. Kaya minsan pagka galing highest point pagbaba, naulan daw talaga. Sayang mga ka-adventure yung mga ganitong part. Pagkakataon na namin itong makabawi. Kaso wala, hindi kayo makakapaspas talaga. Madulas ang kalsada. Doon tayo sa safe. Kanina pa naman mga ka-adventure, kala namin tuloy-tuloy na yung lusong kasi nga galing tayong highest point. Sabi ko tara, daan-daanin na natin yung lusong kasi pag medyo nasa baba na tayo na part, medyo iinit na yun. Wala, parang palamig pa nga ng palamig. Ayun zero visibility Mga ka-adventure, talagang china-challenge tayo ng new highest point. Yan, pupuntang Tinok. Grabe, inulan tayo ng ganito Hindi naman totally malakas ambon nga lang, kaso nga ang kalaban namin yung lamig. Tsaka parang nawala yung laspag namin. Kumalaban naman sa amin yung lamig. Ang kulit no? So pagka mga ganito hindi kami mapaskas kasi madulas yung mga kurbada lalo na pag may lusong. Tsaka for safety na rin kasi zero visibility nga hindi natin nakikita yung kasalubong natin. Ang lamig! Woo! Akala namin mga ka-adventure makakabawi kami after ng highest point. Yan, ng old highest point. Kasi nga may nakapagsabi sa amin na medyo mababa na yung ahon dito. Tapos may mga lusong-lusong na. Kaso hindi pala. Kasi hindi kami makapaspas. Gawa nga sa basa yung kalsada. Tapos medyo makipot pala yung kalsada rito. Nakakatakot pag kami kasabay kayo mga truck. Kaya gilid na gilid din kami. Nakatulad yan diba? Kailangan mag-minor ka. Hindi pwedeng puro paspas. Ay grabe. Ay may waiting shed Ano nakalagay? Hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa. Pati ata na leg ko nag-proceed na. So yun mga ka-adventure, pagdating dito, traffic. Ayan, may skid pa. Ay, lamig, grabe. Yung hinga talaga namin, umuusok na. Kaya pala nagta-traffic. Rough road sa part na to. Tapos ayun, nakapapansin niya sa kaliwa. May mga sasakyan sa left side. So nagbibigayan sila. Napatigil kami rito. Madulas, maputik. Mga ka-adventure, akayin na lang namin itin. Pagkaliwa pala, ahon din tapos maputik. Delikado, baka madulas pa. Kaya lang malapit na, ma-aksidente pa, di ba? Wag naman sana. Kaya dito tayo, sabi ko nga sa inyo, safety first. Hindi rin naman galang umuusad yung mga sasakyan Landslide siguro tong part na to mga ka-adventure. Kaya ganito, may kalsada sa taas. Tapos ito yung pinaka main road. Mga ka-adventure, sumentado na. Kaso mas pinalamig. Grabe Andito na tayo sa Bugyas proper. Ito na tayo yung pinaka proper nila. Kasi nakita ko may mga transients na. Tsaka nadaanan natin yung Alpine Land. Raw, di na maintindihan sa lamig. Nakakatay na ako. Saka si Bentley. Si Bentley kasi nasa unahan Umaga pa pala umuulan dito mga ka-adventure. Dito sa Bugyas. Sabi nung lokal na nakausap natin. Buti kahit pa paano umaahon tayo ng paatok, walang ulan. Kaya pala madalang magpakita yung araw.
Uulan pala. So ito, proper na to. Sureball na tayo. Ang hirap tuloy magsalita kasi nangangatal ako eh. Gusto namin magpalit ng ng damit. Ang problema, umuulan pa. Baka mabasa uli. Yari na. Pero maganda makapagpalit kasi yung lamig mo wala kasi basa kami. Mas malamig. Sana huminto na ang ulan. Tsaka kami magpapalit. Tayo natin dyan. Tayo natin dito. Kuya Mac. Mga ka-adventure, bali dumating kami rito sa proper ng 3:50 ng hapon. Grabe. Tapos nakaka 350 kilometer na tayo. So mahaba pa, may 20 plus pa tayo. Ayun yung mga kasama natin, mga nagpalit na ng gloves, mga nilamig na. Kaya pala maraming nagtitinda rito ng gloves na ganyan para sa mga nilalamig. So kami nito hindi na kami nagpalit, laban na to. Dito medyo wala ng ulan, no. Yan dito sa proper. Naku, pag ahon natin ng atok, gagabihin talaga tayo nito. Ay, ng tinok. Atok ako ng atok ng tinok. So tsatsagayin na lang namin yun, makatapos lang tayo. Wala, hindi tayo pinagbigyan ng panahon eh. Kung pinagbigyan tayo ng panahon, panigurado mga 5:30 o bago mag 6 andun na tayo. Mga ka-adventure, pagdating dito sa crossing na to, ayan o, may sign. So Tinok 33. Yan, Central Bugias 15, Kabayan 32. So dito tayo, kumanan tayo dito. So yung 33 na yun mga ka-adventure, pinaka proper yun. Hindi naman tayo dun eh. Hindi tayo abot ng atok proper. Laban na to, nandito na eh. Grabe, lamig. Ibang klase talaga. Ano namin mga ka-adventure, ito lumulusong kami. Matinding ahonan talaga to ah. Hindi yan, makapit yan, bago eh. O diba, ibinababa tayo ng ibinababa para mataas yung ahonin natin. Eh gula, nasa taas na tayo kanina eh. Pero ganun talaga mga ka-adventure, para mas challenge daw. Ang ganda rito mga ka-adventure oh. Panalo rin pala rito, papuntang Atok. Ayan, grabe mga ka-adventure oh, yung nilusong namin. Antarek. Grabe yung lusong. Ano, makita mo yung bundok mga ka-adventure, Sea of Clouds oh. So binaba tayo ng binaba, tapos aahon tayo pa new highest point. So magtatanong muna kami rito, baka mali na yung dinadaanan namin eh. Pero yung sign yung sinunod namin eh. Ito po yung daan pati no, highest point. Dito. Okay po. Okay po, thank you po ate, thank you. Mga ka-adventure, bali nag-stay muna kami rito sa proper. So dumiskarte kami ng masasakyan pababa. Mag-aarkila kami ng truck pababa. Para kasi mamaya nandun tayo sa highest point, dahil nga abutin tayo ng dilim, doon na tayo sa sigurado. Buti na lang naisip namin yun, kasi mamaya doon kami matulog, yari na. Wala, hindi tayo pinagbigyan ng panahon eh. Siguro kung di umulan dito, kaya medyo maaga talaga tayo makakarating doon. Maliwanag, hindi maaga, maliwanag pa. Kaso yun nga, naisip ko kung darating kami doon ng 5:30 or 5, abuti rin kami ng gabi, di ba? Ganun din. Kaya yun nga, may mga tropa na ganun ang ginawa, naganap ng masasakyan rito sa baba. Kumbaga, naganap dito ng masasakyan na susundo sa kanila sa taas. So yun mga ka-adventure, habol tayo kasi nauna na sila team. So si Bentley na sa likod. Kami kasi kumausap sa tao. Meron kasi ahon tayo dito, tapos walang susundo sa atin sa taas, or wala tayong masasakyan sa taas. Dahil nga first time natin, wala tayong idea eh. So mapapalaban tayo ng madilim talaga. So yun mga ka-adventure, dito sa Bukana medyo banayad lang yung ahon. Kayang-kaya lang.
So si Tin, pinagpalit na natin ang damit kasi basang-basa eh, lalong lalamigin to. Ang masakit daw mga ka-adventure pa New Highest Point yung 7 kilometer. Yun daw yung masakit daw, matarik talaga. So sa part na to, sa dinadaanan natin, banayad pa naman. Sabi yung mga lusong dito mga ka-adventure, ang tatarik. Talagang ibinababa pa tayo, nasa taas na tayo eh. Para konting ahulan na lang eh. Kung pwede lang eh no. Kaso dito tagal nito talaga yung daan eh. Ayun o, nakita nyo yung mga salunga. Grabe. Tatarik. Pagdating dito mga ka-adventure oh, tuyong-tuyo yung kalsada. Ang galing. Pa rito mga ka-adventure yo, may natanaw tayong bulubundukin eh. Dun sa nilusong natin kanina na umulan, wala eh, sa Bugyas. Wala eh, pero mga ka-adventure, not sure kung sakop pa to ng Bugyas ah. Parang sakop pa eh. Kasi hindi pa naman tayo ganung nakakalayo. Yun oh, may pausok ipik na oh. So sila Kuya Mac, nadaanan natin mga ka-adventure, nandun nagkakape. Yan, susunod na lang daw sila. So kaya ka na-late kami kumausap dun sa rider to, sa driver na susundo sa atin sa Highest Point. So tapos si Tin, pinagpalit natin ng damit kasi lamigin nga to, para kahit papano mabawasan yung lamig. Ayan, palit siya ng damit. Tsaka jacket palit. Change sa outfit. Hey, Happy New Year. Madami palang mga poles dito mga ka-adventure. Ngayon kasi oh, basa yung kalsada oh, gawa ng poles dun sa kaliwa. Pero maliit lang. Yun doon kanina, medyo malakas kaso mababa. Hindi ko na napakita eh. So yun mga ka-adventure, regroup lang kami rito kasi yung main road biglang pababa doon. So dito pala ang daan sa kaliwa. Yan, regroup muna kami rito bago tayo umahon. Kasi baka sila Kuya Mac dumiretso rito eh, papuntang Central Bugyas to. So ito yung Patinok. Yan, may sign naman eh, no? So medyo malayo lang tayo. Kasama natin si Benty tsaka si Tin. Yan, sila Kuya Mac nagkakape kasi doon sa may baba. Nilamig na. Yan, so antayin natin sila. Medyo banayad lang naman yung ahon dito, kayang-kaya lang. So ito, matarik to. Ito mga ka-adventure, inaahon na natin yung pakaliwa. So mukhang ito na yun ah. Oh, ito na yung sakit. So yun mga ka-adventure, tukod, grabe, 20% gradient. Sumakit yung hita ko. So ayun o, ayun si Tin kasama natin. Ayan, doon pa tayo sa dulo. Yan, tsatsagayin natin yan. Pahinga lang tayo dito. O, ayan yung mga itik ko, tamang pahinga. Ang tarik ng kasunod eh o. Doon o. So ayun yung kasama natin isa, nagbabalak ah. Yan, so regroup lang muna. Antayin namin si Sir Warren. Ito mga ka-adventure oh. Etong part na to inaakay na namin. Grabe, sobrang tarik. Promise. Hindi bumababa sa 15% gradient. Ang tinatsaga muna namin itulak, baka may medyo mababa ron sa unahan. Ang problema, yung kilometer ko parang hindi umaandar. Hindi ata naririd. Kasi nagtutulak tayo eh. Grabe, sa lahat ng naahon ko, dito lang talaga ako nagtulak. Ibang klase to. Mga ka-adventure, ito medyo may lusong onte, tapos medyo banayad na ahon si paan natin. Basa matubig. Grabe, ang tarik talaga ng ahon dito. Ito na talaga yung inakayang kong ahon. Grabe,
Siguro gawa na rin nung ano, malayo rin kasi yung pinanggalingan namin. O yan, tsani-tsani na lang. Kaya, tsaga-tsaga lang. Di baling mabagal, basta makarating tayo ng safe doon. Talagang ginabi yan ah. So yan sila, nasa harapan, tas meron nasa likod. Tsatsani-tsaningin na namin to. Ay, mga ka-adventure, yung kaninang inaangal namin na sobrang tarik, tingin ko nasa 5 kilometer yun. Sobrang tarik talaga. Grabe. Not sure kasi hindi kami makapag-search. Walang signal dito. Kasi mula dun sa baba hanggang makarating dyan sa taas, parang 9 eh. Kasi nagbase na lang ako sa speedometer ko. So sinearch ko to kanina from Baguio, 105. So yun mga ka-adventure, medyo may bahay-bahay na rito. So incident, so grabe, ang lakas. Siya yung nauna rito. Ito mga ka-adventure, si Dens dumiretso to, tapos inantay tayo dyan ah. Lakas ah. Ito 1 to 1 lang. Pag umaahon kayo rito sa Tinok mga ka-adventure, inabot din kayo ng gabi. Pag lumingon kayo, wala na kayong makikita, sobrang dilim. So tansya namin, baka nasa 5 kilometer pa to. Ayun mga ka-adventure oh. Grabe yung mga ahon oh. Tatari ka ba? Tayuan natin, baka sakali may power pa. Eto mga ka-adventure, stopover dito sa gasolinahan, medyo maliwanag. Yan, pahinga. Buti nakapadyak-padyak na. Yun lang mga ka-adventure, maambon sa part na to. Mga ka-adventure, sobrang lamig na sa part na to. Ayun yung ano, ayun yung pahiwatig. Sabi ni sir, may restaurant daw doon sa taas. Marami pa raw tao doon kasi pag ganitong araw, hanggang ano daw yon, hanggang alas 10 ba? Yun ang sabi. Sayang mga ka-adventure oh, hindi ko sa inyo maipakita yung mga ahon dito, pero mga nakatingalaan eh. Parang lagi nakatango yung ahon dito eh. Mga ka-adventure, kahit madilim dito, marami tayong nakakasalubong. Naliliwanagan tayo. Tarik. Ayun mga ka-adventure, recover. So yung mga ilaw na yun sa kaliwa, ewan ko kita sa camera, dyan pa ata tayo. Ang bilis yung sasakyan oh. Ibig sabihin, paahon. Yung gilid. Sige lang, 1 to 1 to lang. Sabi ni Tin, matarik daw. Sabi ko 1 to 1 to na lang. Sabi namin mga ka-adventure, tinatangay si Tin. Ayan o. A few moments later. So yan mga ka-adventure, eto last 6 kilometer climb. Pinagbabawal na technique na dahil nadaanan na tayo nung service na inarkila natin. Ayan sila oh. So ang gagawin namin, punta na lang kami ng highest point para may picture tayo. Wala, hindi na namin kaya yung lamig, yung hangin, tsaka basang-basa na kami. Promise, ang tatarik ng ahon dito, hindi bumababa sa 15% gradient. Kung bumaba man, recovery na yun. May 20 plus eh no, meron eh no. O yan sila o yan yung mga bike namin. Yan. Buti na lang nadaanan kami ng service namin. Kung hindi, naku po, baka mag-yelo na kami. Frozen na kami. So okay lang yun mga ka-adventure, kasi sabi nga ni Sir Warren eh, ano, tao lang tayo, di ba? Siyempre, pag di kaya, stop na.
So pinilit naman namin eh, sinubukan pa rin namin, kaso yun nga, yung hampas ng hangin pwede ka pang masemplang. Si Tin, wala, si Tin talagang tinatangay na. Lahat nga ng jacket namin nasuot na ni Tin eh. So yun mga ka-adventure, ayun na yung sign ng New Highest Point. Ayun, grabe, di kayo makalis dito, nagtatago kami, sobrang lamig. Yan, so yun mga ka-adventure, ito na New Highest Point. Grabe. Woo! Ayun, ayan yung elevation. So masahin nyo na lang, nilalamig na kami. Yan, nangigirig na yung camera. Hey! So ayun yung mga kasama natin. So yun mga ka-adventure, good morning sa inyong lahat. So pasensya na, hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil hindi ko na talaga kinaya yung lamig. So anong nangyari, yung last 6 kilometer habang inaahon namin yon ng madilim, tsaka sobrang lakas ng hangin, lamig na talaga kami. So yung inarkila namin truck, habang umaahon kami dun sa last 6 kilometer, nadaanan na kami kasi sabi ko dun sa inarkila namin truck, sabi ko, sir, pagka hindi pa kami nagchat-chat ng alas 8, umahon na po kayo kasi ang usapan namin alas 8 kami susunduin dun sa mismong highest point. So anong nangyari nga sa last 6 kilometer is nadaanan niya na kami. So mabuti na lang nadaanan niya na kami doon dahil hindi na talaga namin kaya yung lamig. Pero talagang sinusubukan naming matapos ahunin. Anong nangyari? Habang umaahon kami, umuulan, tapos parang nakikita na namin yung parang nagiging ipo-ipo na. So habang pumapadyak kami, si Tin nga, habang pumapadyak, tinatangay na talaga ng hangin, hindi na siya safe. Kaya mabuti na rin, nadaanan kami doon nung truck na inarkila namin. So nangyari, hinatid kami doon sa highest point para magpicture lang, tapos baba na agad. Kasi kaya kami bumaba agad, hindi mo talaga kakayanin yung lamig doon. Promise, kahit yung lokal na driver, hindi kaya yung lamig. So, mabilis ang picture lang habang nangangatal. Baba na kami rito sa Bugyas. So, pagbaba namin dito sa Bugyas, kaya hindi ako nakapag-vlog. Yun nga, ngatal na ako. Tapos, walang kuryente. Natapat pa sa amin na walang kuryente pagbaba namin. So, hindi nyo na rin ako makikita. Kaya, hindi na rin ako nag-vlog. Kaya, ngayon ako nag-vlog umaga. So, ang gagawin namin ngayon, magpapak na kami ng mga gamit namin. Tapos, mag-aabang kami ng bus dyan sa may kalsada kasi wala atang terminal dito sa Bugyas papuntang Baguio. So not sure ako doon kasi may napagtanungan kami, wala raw terminal dito. So yung mga bus daw dito nanggagaling ng Bontoc, ng Cervantes. So may sakay na siya, kaya tatry namin sumakay ng bus, pero meron din daw ditong UB. So yung UB naman may carrier sa taas, pwede natin ilagay doon yung bike. Kaso hindi siguro kami kasya doon. Ang mangyayari, mag-aantayan kami siguro sa Baguio. Yan, so mamaya na lang ulit mga ka-adventure, update ko kayo. Yan, mga ka-adventure, bali dito nga pala kami nag-check-in sa View Deck Inn. Dito lang yan sa Bugyas proper. So ang per head dito is 400 each. Yan, tapos ito ang view dyan, oh. Diba? Napakaganda ng mountain view. Kaya pala View Deck Inn. Yan, tapos yan yung mga may bahayan na yan sa baba. Not sure kung yan yung dinaanan namin kahapon. Kasi from main road, lumusong muna kami bago umahon ng bundok. Yan, so siguro yung bundok na yan, yan yung part ng Tinok. Yan, tatakpan kasi ng ulap. Parang yung bundok na to sa harap, may isa pang bundok na malaki sa likod eh. Grabe oh, yung pag oh. Diba may araw na pero may pag pa. Yan. Yung may-ari pala ng kainan dito sa View Deck Inn, si ate. Follower pala natin, napapanood tayo. Yan o. Thank you ate. Papapanood nyo yung pagkahon namin doon. Papapanood nyo yung paghihirap natin doon sa Tinok. Ay, sa mga taga Santiago. Ayun o, ay, taga Santiago si ate. Ate, susunod doon kami magbabike. Paapari. Eto, tapos na kami kumain mga ka-adventure. Gusto ko nga lang palang pasalamatan yung mga pulis dito sa Bugyas. Grabe, sobrang babait kasi nung bumaba kami sa truck, inassist talaga kami. Tinanong kami kung saan kami mag-check-in, kung saan kami magta-transient. Sabi ko nga is wala pa kaming tutulugan talaga. Kaya yun, hinanapan pa talaga kami. Pero nung pagbaba namin nung truck, may malapit naman na transient, kaso sarado. Kaya yung pulis, hinanapan niya kami ng pwede namin tulugan. Pero pagbalik ng pulis mga ka-adventure, nagbukas tong View Deck Inn. Bukas naman pala, magdo-doorbell lang.
Sayang no mga ka-adventure, hindi kami pinagbigyan ng panahon kahapon. Talagang inulan kami simula alauna hanggang makarating ng Tinok. Siguro kung hindi kami inulan kahapon, baka bago magdilim, andun na kami sa mismong New Highest Point. So yung ahon kaya naman tiyagain yung tingin ko, lalong lalo na kung hindi kami inulan. Kasi ang talagang kalaban namin kahapon, kagabi, is yung lamig, hindi na talaga kaya, tsaka yung malakas na hangin. Sobrang headwind. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung parang gumagawa na ng ipo-ipo. Nakikita kasi namin. So ito kami, naglalakad kami konti kasi mas maganda pala mag-abang banda rito ng bus. Nag-aabang tayo ng bus mga ka-adventure. Magpasalamat tayo sa mga nakasama natin. Ayan, kay Kuya Mac. Salamat Kuya Mac. Uulit pa ba? Siyempre. Oh, pero parang sabi mo na kahapon ayoko na sumama sa'yo. Ayan, syempre maraming salamat din kay Dong TV, kay Bentley. Lagi natin kasama sa year end. Hindi nawawala, nakakailang taon na tayo. Apat na taon na kami nag-year end. Grabe. At syempre kay Tin, ayan wow, congrats. Yeah, congrats sa mga nakasama natin. At kay Sir Warren, sa una nating nakasama sa year end. Yan, maraming salamat Sir Warren. Budol malala. Budol mawala. At syempre ito si Dance. Yan, bago natin nakilala. Salamat pre. Solid. Congrats. Yan, congrats sa amin lahat. Gawin mga ka-adventure, ang tagal namin nag-aantay dun sa may gasoline station. So yung ibang bus na pinapara namin maliliit, tsaka puno na, hindi kami sinasakay. So ang ginawa namin, dumiretso kami rito malapit sa Bugyas Police Station. Yun yung police station. Tapos may pila pala rito ng UB. Ayun UB, so yung UB arkilahin na lang natin. Kaso yung UB rito hanggang La Trinidad lang. So from La Trinidad to Baguio City, nasa 5 km yung. Kaya na natin padyakan, yung padyakan na lang natin. So yun mga ka-adventure, wala talagang terminal ng bus dito. Pero may mga pila rito ng mga UB Express. So yan yung biyahe nila. La Trinidad, Benguet to Bugyas and vice versa. Yan, so ito may naarkila na tayong UB. So ang halaga is 2,800. So 6 naman kami, maghahati-hati na lang kami ron. So 3 bike sa taas, 3 bike sa loob. O diba, pwede na yung sa tuwid kesa magantay tayo ng matagal dito. Bali ito na, nakasalansa na yung bike namin yan. So bali 4 pala nagkasya. Tapos yung 2 sa loob, tas yung mga gulong namin sa loob din. O yan, okay na. Yan, so yun mga ka-adventure, ito yung naarkila nating UB, si Kuya. So kung magkano yung isang biyahe nito, yun yung bayad, 2,800. So hanggang La Trinidad lang to, yung 2,800 Sabi ni Kuya kung gusto raw natin dagdagan ng 200, hanggang Baguio na, hanggang sentro na ng Baguio. Ayan, so Kuya, ano pangalan mo? Gmail. Ayan, si Sir Gmail, taga Ilocos, boundary ng Benguet. No, Kuya? Ayan, number mo Kuya? 0931-8453-871. Ayan kung mapapasyal kayo ng Tinok at sasakay kayo ng UB papuntang Baguio, kontakin nyo na lang si Kuya. Ayan, thank you Kuya, thank you. Kasi napakahirap mag-abang dito ng masasakyan pataas ng Baguio. Kadalasan puno na talaga, tapos yun nga yung mga bus, hindi gaano silang nagsasakay ng bikers kasi yung mga umaakit ng Baguio, marami ring mga dala. Ayan yung mga kasama natin pinagbabawal na technique. Uwi na! Last pagad na! Ito mga ka-adventure, time check 10:10. Yan, going to Baguio na tayo. So sabi ni Kuya, siguro tansya niya mga alauna nandun na kami sa Baguio. Matagal din yung biyahe mahaba rin kasi to, 100 kilometers din to from Baguio. Ay, to Baguio pala, from Baguio to Baguio. Adventure, andito na kami sa Baguio City. Yan, so time check is 12:50 ng tanghali. Ayan So ayan, salamat Kuya. Ingat po ingat po. So mag-aayos muna kami rito. Tapos punta tayo ng bus terminal. Ayan mga ka-adventure, bali dito na kami sa bus terminal. So sasakyan namin is yung Genesis ito. Ayan, okay na yung bike. Ayan mga ka-adventure, time check 2:17. Ito, umalis na yung bus na sinakyan namin, Genesis. Tapos yung bike namin nandun na sa estribo, sa ilalim. So ayan yung mga kasama natin. Yan, so yun mga ka-adventure, bali 9:80 na kami dumating dito sa Cubao. So ayan, baba muna natin yung bike natin.
Ayan, so yun mga ka-adventure, okay na yung bike namin. So ito sila Sir Warren, sa Aurora daw sila dadaan. Thank you pre, thank you Sir Warren. Solid talaga. Shoutout muna. Shoutout sa asawa ko, yari ako. Ito si Dens, oh. Thank you Dens ha. Ayan, shoutout. Shoutout nga sa baby ko. Yo! Ingat kayo. So magkakasabay kami ni Kuya Max, si Bentley, tsaka si Tin syempre. Sa EDSA kami dadaan. Yeah. Diesel. Lalo lumalakas eh. Matagal eh. Oh, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Domsa at saka sa Laguna. Ride safe everyone. Yun. Okay Max, shoutout muna. Shoutout Troy. Nabudol na naman si Papa. Ingat sir. Oh, shoutout Tin. Shout out! Kay Beno! So yun mga ka-adventure, eto uwian na. Andito na tayo sa Cubao. So mula rito sa Cubao, papadyakin natin hanggang Taytay, o di ba? Recovery ride agad. So paano mga ka-adventure? Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat nga pala sa mga nakasama natin sa ride na to. Grabe, napaka-solid nyo. At syempre maraming salamat din kay Lord dahil hindi niya tayo pinabayaan. Yeah, maraming salamat Lord sa gabay. Salamat din sa mga nakasama natin sa ride na to. Grabe, napaka-solid nyo. Maraming salamat sa inyo. Sa uulitin ha. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe to my channel. Pakita rin yung bell button para sa mga video updates. Yun lang mga ka-adventure. Batian na lang sa daan. Paalam!